Lahat ng tao ay may kahinaan. Pero alam nyo ba, na kapag sobrang mahal ka ng isang lalaki, ikaw ang nagiging weakness niya. At kapag naman sobrang mahal ka ng isang babae, ikaw naman ang nagiging strengths niya. Galing, no? Palitan ng kakayahan para maging balanse ang mundong ginagalawan. The question is, kung ang lahat ng tao ay may kahinaan, ibig sabihin, may kahinaan din ng mga matitinong lalaki. Siyempre naman, meron. Kaya naman today, gumawa ko ng list ng mga bagay na nagiging kahinaan ng mga matitinong lalaki. O take note ha, matitinong lalaki lang po yung sinasabi ko dito. Kaya what's up? Kamusta? Welcome back to my channel. Nandito na naman ang Unicode, Gary Okimo. Kung bago ka pa lang sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na rin notification bell para updated ka sa mga bago nating videos. So without further ado, simulan na natin ang topic natin yan. Let's go! Limang weakness ng matitinong lalaki. Number 1, umiiyak na babae. Isa sa mga pinaka-nakapanghihina para sa mga matitinong lalaki ay yung babaeng umiiyak. Siguro dahil meron silang kapatid na babae o ina na ayaw nilang nakikitang nahihirapan. Kaya kapag nakakita sila ng babaeng nasasaktan, gustong-gusto na nila kagad itong tulungan. O sa kahit anong paraan, tulungan itong pagaanin yung pakiramdam. Mostly kapag ganito ang isang lalaki na ayaw nilang nakakita ng babaeng umiiyak o babaeng nasasaktan o even babaeng nalulungkot. Usually, sila yung mga lalaki na masasabi nating husband material. Husband material na usually hinahanap ng maraming kababaihan. Sa panahon kasi ngayon na parang trophy na para sa mga kalalakihan, yung luha na papatak sa mata ng kababaihan. Yung tipong parang normal na lang para sa mga tao sa paligid natin na makakita ng babaeng umiiyak. Umiiyak dahil sa kagagawan ng mga kalalakihan, kagagawan ng mga hindi na matitinong lalaki, kagagawan ng maling taong pinili. Kaya sa mga panahon na ganito, napaka-rare na o napakabihira ka na makakahanap ng mga lalaki na ayaw nilang nakakita ng babaeng umiiyak. At once na makakita ka ng lalaking ganito ang traits o ganito yung ugali o yung mga lalaking may ganitong quality, sila yung mga lalaki na hindi ka hahayaang umiyak. Kaya kailangan mo silang i-keep. Okay, proceed tayo sa ikalawa. Ikalawang kahinaan ng mga matitinong lalaki ay yung pagiging alone o mag-isa. Sino ba sa atin yung gustong mag-isa sa buhay, di ba? Walang kausap, walang karamay, walang masasabihan ng mga bigat ng nararamdaman. Halos lahat naman siguro ayaw ng ganung pakiramdam na wala kang matatakbuhan kapag kailangan mo ng someone to lean on, someone to talk to. Ganon din ang mga kalalakihan. Ayaw nila na nagiging mag-isa sila sa buhay. At napakabihira talaga na makakita ka ng lalaki na malungkot o makikitaan mo sila ng lungkot dahil sa miserable yung buhay nila o hindi maganda yung nangyari sa kanila sa buong araw. Dahil usually, para hindi maipakita sa mga taong nag-aalala sa kanila o sa mga taong pwede mag-alala sa kanila, tinatago na lang nila ito sa pagtawa o sa pagngiti. Kaya sobrang rare na makakita ka ng mga lalaki na umiiyak, nagmumukmok dahil sa loneliness na nararamdaman nila dahil alone sila o mag-isa sila. Mag-isa sila na lumalaban. Wala silang makapitan o matakbuhan sa oras ng pangangailangan. Kaya kung may partner ka ngayon at nakikita mo na pinipilit lang niyang ngumiti para hindi kayo mag-alala sa sitwasyon nyo o sa problema nyo o hindi nyo isipin na nahihirapan siya, yakapin mo siya. Dahil for sure, ini-injure niya ang problema na yan ng mag-isa. Iparamdam mo sa kanya na nandyan ka sa tabi niya at hindi siya nag-iisa para maramdaman niya na sa kahit nakaliit-liit ang problema niya ay may taong masasandalan siya at may taong makakasama siya sa hirap ng buhay. Okay, proceed tayo sa ikatlo. Ikatlong kahinaan ng mga kalalakihan ay yung nai-ignore. Kung ang mga kababaihan ay ayaw na nai-ignore ng mga kalalakihan, ganon din naman ang kalalakihan. Ayaw naming nai-ignore. Kapag ang babae ay na-ignore ng isang lalaki, ang usually pumapasok sa isipan ng mga babae ay hindi sila maganda. Feeling nila may mahal ng iba yung partner nila. Ganon din naman sa mga kalalakihan. Kapag ang lalaki ay ni-ignore ng mga kababaihan, usually, more on emotional thing naman. Usually, ang iniisip niya na kaya niya siguro ko ini-ignore dahil wala na ako silbi para sa kanya. Kaya niya siguro ko ini-ignore dahil mahina ako para sa kanya.
Kaya niya siguro ako ini-ignore dahil dapat ko lang tong maramdaman. Kaya kahit gaano katatag ang isang tao, kapag ini-ignore sila ng paulit-ulit, sumasagad din yung pain na yan hanggang buto nila. Kaya kung hate ng mga babae na nai-ignore sila ng kalalakihan, weakness naman ng kalalakihan ang nai-ignore sila. Especially ng mga taong pinagkakatiwalaan nila at sobrang mahal na mahal nila. Kaya girls, kung ayaw nyo masaktan yung partner nyo, iwasan nyo siyang i-ignore. Okay, proceed tayo sa number 4. Ikaapat na kahinaan ng mga kalalakihan ay yung problema sa pamilya. Isa sa nagbibigay ng panghihina sa mga kalalakihan, especially kung matinong lalaki ka, ay yung mga problema na na-i-involve yung pamilya. Actually, kung aminado ka sa sarili mo na hindi ka matinong lalaki, yan ang nagiging problema sa'yo. Yung hindi ka naturuan ng maayos ng taong dapat nagbibigay sa'yo ng pagmamahal. Kaya eventually, nagre-reflect yan sa pagkatao mo. Pero kung napalaki ka ng maayos ng pamilya mo, mapapahalagahan mo ang damdamin ng bawat tao. Mapapahalagahan mo ang mga taong papasok sa buhay mo. Kaya sa mga matitinong lalaki na hindi nila sinasabi yung problema nila sa mga partner nila, especially kung family problem ito, sa kadahilan ng ayaw nilang ma-involve yung partner nila sa mga problema ng pamilya nila, o ayaw nilang mag-alala yung partner nila sa mga problema ng pamilya nila. Usually, ito yung nagiging kahinaan ng mga lalaki dahil ito ang madalas nagiging cause ng hindi pagkakaintindihan. Kaya naman napaka-importante sa isang relasyon ang constant communication. Napaka-importante nito dahil nakakatulong to para sa bawat isa na hindi sila mag-fall out o hindi sila ma-left behind sa nararamdaman ng bawat isa. Kaya kung may karelasyon ka ngayon at nakikita mo na palagi siyang stress, palagi siyang haggard o palagi siyang pagod, kahit na alam mo naman na hindi nakaka-stress ng trabaho niya, malaki ang posibilidad na may problema yan sa pamilya pero ayaw niyang sabihin sa'yo. At kapag hindi nyo na-tackle yan o hindi nyo napag-usapan yan, usually, yan yung magiging cause ng misunderstanding yung dalawa. Okay? Proceed tayo sa ikalima. Ikalimang kahinaan ng mga kalalakihan ay ang kawalan ng kakayahan na mag-provide. Tumatak na sa kulturang Pilipino o even siguro sa ibang kultura na ang lalaki ang nagpro-provide para sa pamilyang nais niyang buuin. Lalaki ang breadwinner at lalaki din ang source of income ng pamilya. Kaya kapag ang matinong lalaki ay nawalan ng kakayahang mag-provide para sa pamilya, nawawalan na rin ito ng tiwala at kumpiyansa sa sarili. Actually, hindi lahat ng lalaki ganito, kaya sa simula pa lang sinabi ko na weakness to ng mga matitinong kalalakihan. Dahil ang matinong lalaki ay hindi niya hayaang mapagod, magutom o maghikahos yung pamilya niya. Gagawa at gagawa yan ng paraan para ma-provide ang pangangailangan ng pamilya niya. Kaya sobrang weakness o kahinaan ng mga matitinong lalaki yung kawalan ng kakayahan na mag-provide para sa pamilya niya. Dahil para sa kanila, sila dapat ang aako sa lahat ng responsibilidad o sa lahat ng bagay para sa pamilya nila. Well guys, hindi ko naman sinasabi na hindi matitinong lalaki yung hindi talaga kaya mag-provide para sa pamilya nila. Hindi kaya mag-provide dahil meron silang matinding kapansanan o nagkaroon sila ng kapansanan dahil sa pagtatrabaho. Ang nais ko lang sabihin dito ay kapag naramdaman to ng mga kalalakihan na hindi na nila kaya mag-provide para sa pamilya nila, nagiging weakness nila ito. Nagiging weakness nila ito dahil syempre kapag gustong-gusto mong i-provide yung mga pangangailangan ng pamilya mo, lalo na kung nakikita mong nahihirapan at napapagod na yung mga miyembro ng pamilya mo, wala kang magawa dahil meron kang kapansanan o meron kang matinding pinagdadaanan. Manghihina ang loob mo, mawawalan ka ng pag-asa, mawawalan ka ng tiwala at kumpiyansa sa sarili mo. Kaya naman ito ang nagiging weakness ng mga matitinong mga lalaki. Dahil kahit anong gusto nila mag-provide para sa pamilya nila, hindi nila magawa dahil sa meron silang matinding pinagdadaanan. Pero para dun sa mga lalaki na maayos naman yung pangangatawan, masigla, malusog naman ang pangangatawan, pero hindi kaya mag-provide para sa pamilya nila. Yung tipong matino naman yung pag-iisip, malusog naman yung pangangatawan, pero hinahayaan lang nila yung partner nilang babae na magtrabaho para sa kanila. Mag-provide na lahat ng gastusin at pangangailangan ng pamilya nila. Yung tipong yung babae pa o yung mga anak pa niya yung susustento sa mga pangangailangan ng pamilya niya. Ibang usapan na po yun. Kayo na po ang humusga para sa sarili. Dahil para sa akin, walang imposibleng bagay sa taong may tiyaga at may tiwala sa sarili.
Lahat ng nabanggit ko dito ay weaknesses o kahinaan ng mga matitinong lalaki. Kaya kung napapansin nyo to sa partner nyo, mas mainam na pag-usapan nyo to habang mas maaga pa, bago pa kayo umabot sa hindi pagkakaintindihan. At guys, hindi porke nakikita nyo yung weakness ng mga kalalakihan ay mahina na siya. Dahil minsan, kaya pinapakita ng mga lalaki yung weakness nila o yung weak side nila o yung vulnerable side nila. Para mapansin nyo ito, pinapakita nila ito para maramdaman nyo na kailangan nila kayo sa tabi niya. Kaya naman guys, napaka-importante ng deep and meaningful talk. Dahil bukod sa i-share nyo na yung experience nyo sa bawat isa, napapansin nyo at nalalaman nyo pa ang kahinaan ng bawat isa. Whenever your heart is broken, don't ever